Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para ma-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. At panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Meron po kayong banggit noong inyong malayong programang aking napakinggan. Dahil po, mahabang panahon na po akong sumusubaybay. May nabanggit kayo na 15 metro luang, 15 metrong lalim, at 15 metrong kilometro, 15 kilometrong haba ng hukay na pinaglibingan ng mga pinatay na tao dahil sa relihiyon. Totoo po ba yun? Totoo po yan. Ang naipapatay po ng simbahang Katoliko dito sa aklat na sinulat ni Mr. F.H. Seals na pinamagatang Roman Catholicism Investigated and Exposed, sa pahina 16 ay sinasabi ang ganito: mayroong mahigit na 50 milyong pamilya ng sangkatauhan ang kabuuan ng naipapatay ng simbahang Katoliko na mga Romanista sa daigdig. At ang mga dugo ng mga bayani at mga martir na ito, dugo lang ho, hindi kasali ang katawan. Ang dugo ng mga bayani at mga martir na ito na naipapatay ay makapupuno sa isang malaking hukay sa lupa, 10 talampakan ng lalim, at 10 talampakan ang luwang, at 20 milya ang haba. Inaamin po yan ng kasalukuyang Papa sa Roma na sa Espanya lamang nakapagpapatay sila ng daan-daan libong tao na tumututol sa kanilang aral. Inamin po yan ni Papa Juan Paulo II, si John Paul II, sa isang dyaryo na kung saan siya nailathala na nakaluhod pa at humihingi ng tawad dahil sa krimen na nagawa ng Iglesia Katolika sa ating sangkatauhan. Yan po'y totoo at hindi ko po sinasabi na wala akong batayan. Opo, Brother Eli, kung iyan po naman ay dokumentado at yan talagang totoo, yung po bang mga member ng Katolikong merong ganitong krimen na ginawa sa mundo, ay nananagot po ba sa krimen na ginawa ng kanilang sinundang namumuno sa kanilang relihiyon? Alam po nyo, miski sa batas ng tao, yung mastermind pati yung accomplice, yan po ay mananagot sa batas. Yun pong mastermind at saka yung mga kasangkapan, nananagot po sa batas yan, kapatid. Ang ibig ko po sabihin, Brother Eli, ang tinutukoy ng gumawa ng krimen ay ang relihiyong Katoliko. At sa ngayon, marami pa rin ang member ng relihiyong Katoliko. At sa kabila ng kanilang kaalaman sa krimen na yan, na ginawa ng relihiyong kanilang kinaaaniban, ay kasalanan pa po ba nila ang magpatuloy sa pagkapit sa kanilang... Kasalanan po, kung alam nila. Ang kaso, hindi nga nila alam eh. Hindi naman ho, itinasabi, idyaryo man eh, hindi man nila nilalabas sa medyang masyado eh. Curtailed at masyado pong censored yan. Ito po, the Foreign Post, isang weekly magazine in the Philippines for the international community. Ito po ay issue noong March 16, 2000. Ang sabi ganito, please forgive us. Pope John Paul II embracing the crucifix in St. Peter's Basilica in penance. Ang sabi po rito, in a public confession, ayan, i-close up nyo yan, nakaluhod si Juan Paulo II na Papa ng Katoliko. Ang sabi,
in a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The Pontiff referred to specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at stake in the Inquisition. Biro mo, 300,000 tao buhay, sinunog. Ganyan po kalupit ang Iglesia Katolika. Ang kaso, ang mga reporter natin, ang ating mga may-ari ng television station, puro Katoliko. Kaya kahit ilagay sa dyaryo, hindi nila isine-sensationalize yan. Hindi alam ng tao yan. Hindi ho nalalagyan niya ng malaking pamamansin at kapamigatan dahil kasi Katoliko sila. They are trying to conceal the history of the Catholic Church. Pero kung pag-aaralan mo istorya niyan, dito lang sa Pilipinas, maraming pinatay ang relihiyon na yan. Si Rizal, ipinapatay niyan. Si Padre Gomez, Burgos at Zamora at yung mga martir ng ating bansa, ipinapatay ng Iglesia Katolika nang lumalaban sila sa kanilang abuso sa pamamahala. Ano po ba ang dapat na igawa natin ng term? Doon sa inyong katunggali sa pananampalataya, sila ay nasa diliman o sila ay nasa kadiliman? Alin po ba ang tamang term doon sa mga ganon? Pareho pong tama. Ganito po, Brother Eli. Ang kadiliman, isang lugar sa Quezon City. Pero para sa akin, iba naman yung nasa kadiliman kesa sa diliman. Ako'y naniniwala na ang inyong makakatunggali nasa kadiliman. Tama po yun. Pero isang totoo rin po na sila'y nasa diliman. Kaya nagka-doble-doble, material at espiritual, tamang-tama sa kanila. Di ba? Tungkol po kay Jonas, pwede ho ba, Brother Eli? Sige po. Sinabi ninyo ang Diyos nagsisi. At si Jonas nagalit sa Diyos. Paano po natin ipapaliwanag yun? Kasi alam nyo, sinasabi po kasi yan sa 4.1 ng Honas Basahin po natin. Ito po, ang nakasulat sa 4.1 ng Honas. Mukhang kinain ng isda. kinain ng isda. Ito, ngunit naghinanakit na mainam si Honas at siya'y nagalit. Alam niyo kung ba't siya nagalit? Sa Diyos po siya nagalit. Sabi diyan, ngunit itaas natin kung bakit siya nagalit. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Ngunit naghinanakit na mainam si Honas at siya'y nagalit. Kasi ikaw man si Honas, kaya siya naghinanakit, lumabas kasi siya'y bula ang propeta Bakit to? May pride kasi siya di ba? Sabi niya, sigaw siya ng sigaw. Gugunawin ng Ninibe, masasama ang ginagawa niyo, gugunawin. Opo. Hindi ginunaw, di nagalit siya at nag-init kasi lumabas meron siyang pride. Ang pride niya, parang yung sinabi niya hindi totoo dahil hindi ginunaw ng Diyos kasi nagsisi ang Diyos Hindi ginunaw, parang labas niya, bula ang propeta. Kaya siya naghinanakit. Ngayon po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, related po ito doon sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa Channel 29, tungkol po sa Diyos, na sinasabi nyo na kahit napituan Diyos, walang masama ro, lalong ka mo mabuti kung marami ang Diyos. Di po ba, tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung nadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautusan ng Biblia. Na Pagka dumami po ang Diyos. wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos Kaya nga po ang... Iliwanagin ko, ang tao ho ang may utos. Pero sa kanyang sarili wala siyang utos. Opo, ganito po, Pwede siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit napito nga ang Diyos, ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1 hanggang 5,
na ini-insist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino kikilala sa Diyos? Kikilalanin po natin. Ganito po ang kumpletong detalye po noon. Babasahin po natin. Sabi niyo, ang sabi po ganito. Ang na ito'y sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit. Sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan at ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat na ibinigay mo sa kanya. At makilala kanya ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makapitbagay si Jesucristo. Tama po. Opo. So, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Hindi ho. Makilala ka nila, sabi ni Panginoon Lahat po Jesucristo. nang ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi ho natin basta pwede sa angkinin, tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Ay, hindi ho. Hindi ho sa common majority paniniwala, tatanggapin na natin, no? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Ano? Yun, kumikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos, kung sino kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 ng Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos pa ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala'y Diyos. O di naniniwala ako si Moises Diyos. Ha? Kaya kung makikita ko si Moises, igagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Paraon. Di ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos nung una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luha kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko, may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan, may maraming mga Diyos at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, magkakaintindihan tayong dalawa. Yun lang ang Diyos na... Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaias 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Ayun. Yun salita na yun, ho. Kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi ang sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano. Sabi niya sa Israel, inyong malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba. Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan niyo. Baka talastasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa langit. Ilan na? Hindi, dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala ng iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa niyang isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron ng similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang aking din pangunawa. Pero meron ng similarity. Minsan, yung Panginoon means God.
Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga pahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, Oo. o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Oo. mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na yun, 92,1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, Ang mga ito na nangadaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Kita nyo si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan doon sa isa sa mga apat na matatanda eh. Sino-sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Eh, sino yung tinawag niyang Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Eh, ilan ang Panginoon ni Juan? Yung ama, yung anak, at isa doon sa 24 elders. Eh, elder yun eh. Matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos. Thank you po. Ang katanungan ko, Brother Eli, ano ang masasabi ninyo doon sa isang babae at isang lalaki na nagsasama na wala pang kasal? Pero Anong kasal? Yung kasal ho sa simbahan. Kasal sa simbahan. Fake lang naman yung mga kasal sa simbahan. Maging sa kasal ng isang Kahit pastor. anong simbahan. I'm not definite about the simbahan. No? Kahit anong simbahan. Kay Aglipay, kay Katoliko, kay Iglesia ni Cristo. Yung mga kasal-kasal, minipirmahan, ano? Hindi ako masyadong kumbinsido dyan eh. Ginagawa lang negosyo ng iba yan. Pag nagpakasal ka, sisingilin ka, 350. Ha? Minsan, 500. Kukuha ng ninong na marami para maraming magbabayad. Yan, ginagawa lang yung mga yan na kasal ay seremonya para kumita ng pera kuminsan. Ngayon, ang kaya tinatanong ko kung anong kasal, hindi kasi ako naniniwala sa kasal na inaano ng mga simbahan, ng mga iglesia. Ang pinaniniwalaan ko, yung kasal ng Diyos na nasa Biblia. Paano, Brother Eli, ang pagpapakasal ng isang nagpaplanong mag-asawa? Yung kasal sa Diyos. O ayun, 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa. Ayun. Ang kasal ng Diyos, yung pagtatali. Yung pag-iisang damdamin at pag-iisang sangkap ng pagkatao. Itatali ka ng kautusan. Pero humarap ka sa isang mayor o kaya sa isang kapitan ng barko o kaya sa isang public officer. Mula ngayon na mag-asawa na kayo. Mag-asawa ba yun? Hindi mo naman tinuro ang batas doon. Ang magtatali ron yung batas para matibay eh. At alam mo ba ang tali kung gaano kalaki? Kung gaano kahigpit? Pakinggan mo sa Ecclesiastes. Ganito, kung anong tali yung sinasabi na yun. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Tuloy mo ngayon doon sa may banda ibaba para wag nang masyadong mahaba. At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makalalaban sa kanya. At ang panaling 3 ikid ay hindi napapatid na madali. Tamo, may panali ang Diyos, 3 ikid pa eh. Pag 3 ikid, perfect yung panali na yun. Ano? Kasi the number 3 in the Bible is a perfect number. Kaya pag tinatlo mong taling ganun, hindi mapapatid basta-basta yon. Yun ang nagbabind sa mag-asawa. Pero pipirma sa papel,
Kaya nga maraming nakapirma sa papel, binabaliwala, nilalakad pa yung annulment of marriage, may divorce pa eh. Samantalang sa Diyos ang nakasulat, whatsoever God has put asunder, put together, let no man put asunder. Ang pinagsama nga ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Bakit? Kung kayo'y pinagsama ng Diyos under your religious right, they claim, your pastors, your teachers, your priests, your ministers claim that is the sacred sacrament of matrimony. At yun daw ay sanctioned by God. Bakit naghihiwalay kayo? The proof na hindi sa Diyos yun, naghihiwalay kayo eh. Kasi yun sa Diyos, pag siya nagsama, hindi pinaghihiwalay ng tao. The mere fact na naghiwalay kayo, hindi Diyos ang nagkasal sa inyo. Hintayin nyo mga kapatid. Ang pruebang yan sa Diyos, hindi naghihiwalay ang mag-asawang kasal ng Diyos. Dahil pinagtali yun ng kautusan. At ang pagkakatali pa nga, panaling 3 ikid. Meron akong pangalawang katanungan, brother. Sige, kahit pet. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:16 na walang lamang aariin sa pagsunod sa utos? Ibig bang sabihin nito, hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa utos? Hindi ka aariing ganap kung susunod ka sa utos ni Moises. Ay kasi si Pablo may sabi, hingin mo sa kanya paliwanag. Anten yun sabi sa 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo ang kausap ay Kristiyano, ha? Kristiyano kausap. Sa pamamagitan ng wika ni Kristo, lahat ng sumasampalataya aariing ganap sa lahat ng bagay. You are justified in all things pag sumasampalataya ka kay Kristo. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayun. Tutuparin mo, kautusan ni Moises, paano ka magiging ganap doon? Kaya sabi ni Pablo, hindi malayo doon sa binigay mong talata, sa 3:11, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Ayun. Aling kautusan yung hindi ka aaring ganap? Yung kay Moises. Pero, yung kay Kristo ba, hindi mo ika-aaring ganap? Yung galing kay Kristo? Pakinggan mo sa 6:2 ng Galacia. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ipinapatupad ba yung kautusan ni Kristo? Hindi naman nonsense si Pablo. Papatupad niya yung kautusan ni Kristo, pagkatapos yun pala, hindi mo naman ikagaganap. Merong kautusang hindi ikagaganap ng tao. Hindi ka-aaring ganap. Alam mo kasi kapatid, 2 klase kautusan. Pakinggan mo. Sa 3:27 ng Roma. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Mayroong tinatawag sa Biblia, kautusan ng mga gawa at kautusan ng pananampalataya. Asa na ang pagmamapuri? Naihiwalay na yan, yung boastfulness, yung pagmamapuri ginagawa ng mga Pariseo ng araw. Panginoon, ako, tumutupad ako ng utos. Ako, nagbibigay na ikapo, nag-aayuno ko 2 beses al linggo. Hindi ako kagaya nitong maniningil ng bis na to. Yun ang pagmamapuri, yung kay Moises Pagka natupad nila yung batas, pinagmamapuri nila. Asan yung pagmamapuri? Naihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Therefore, there are 2 sets of laws in the Bible. Yung isa'y tinatawag na kautusan ng mga gawa. Yung isa'y tinatawag na kautusan ng pananampalataya. At yung kautusan ng pananampalataya, it emanates from Christ. Kay Kristo nang gagaling yun. Bakit ganon? Ba't magkaiba? Eto, bibigyan kayo ng bird's eye view. Yung batas ni Moises, sa ayaw mo at sa gusto, susundin mo yon. Kahit wala kang pananampalataya. Bakit? Kasi pag hindi ka sumunod sa utos ni Moises, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Kaya kahit hindi ka sumasampalataya sa ikapo, kahit hindi ka sumasampalataya sa Sabat, mangingilin ka. Dahil pag hindi ka nangilin, makakita ka sa labas, papatayin ka. Ha? Kaya doon puwersahan yun. Kaya ang tawag doon ng Biblia, kautusan ng gawa. Pero kay Kristo, ang gusto niya, kaya ka susunod, hindi dahil napipilitan ka lang, kundi dahil sumasampalataya ka. Ayun. Kaya kung magbibigay ka, bunga ng pananampalataya.
Ibig ka sa kapwa, bunga ng pananampalataya. Kautusan nyo ng pananampalataya. Pero yung kay Moises, kautusan ng mga gawa. Hindi ka sasakdal yun sa panahong Kristiyano. Oh. Noong panahon ni Moises, pwede yun. Pero sa panahong Kristiyano, hindi na natin ikasasakdal yun. Ito lang ang isipin mo, kapatid. Si Pablo nagsabi, tuparin ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung yung kautusan ni Kristo hindi ikasasakdal, ba't ipapatupad niya? Nonsense. Di ba ganon? O kaya niya ipinapatupad yung kautusan ni Kristo dahil yun ang ikasasakdal. Kung meron man siya sinasabing hindi aariing ganap sa kautusan, yung kautusan ni Moises ang kanyang ibig sabihin sa talatang yon. Mga kapatid, hindi yung kautusan ni Kristo. Magandang gabi po. Ang tanong ko ay ito, pagkatapos po bang mamatay ang tao, totoo po bang ang kaluluwa ay umaakyat sa langit o nandito din po sa lupa? Alam po ninyo, wala naman po sinabi sa Biblia na pag namatay ang tao, may aakyat sa langit na eh. Yung pong pag-akyat sa langit, yun po'y magaganap sa huling araw, pagparito ni Kristo. Para po makaakyat ang tao sa langit, bubuhayin niya uli yung mga patay. Pero pagkamatay ng tao, it doesn't necessarily follow na pupunta ka na agad sa langit. Hihintayin mo muna po yung last judgment, yung araw ng paghuhukom. Pagkatapos, pagka ikaw ay naging dapat sa Diyos, at saka ka lang po papanik sa langit. If you are pronounced as justified, pag na-pronounce na ikaw ay justified, doon ka po pupunta sa langit. Ayun. Gusto ko pong malaman, ang kaluluwa po nasaan kung halimbawa hindi pa nakakaakyat sa langit? Narito po ba nakasama yung kanya pong katawang lupa? Nasa kamay po ng Diyos ang kaluluwa ng tao. Ayun. Dosages ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Doon po, wala po sa purgatorio, nasa kamay ng Diyos. Opo. Isa pa pong tanong, kasi marami pong nagsasabi na yun daw pong kaluluwa, kapag daw po namatay siya, bumabalik daw po doon sa kanyang mga kaanak. Kung halimbawa daw po, merong naiwan or meron siyang gustong sabihin. Gusto ko pong malaman kung totoo po ba yon? Hindi po bumabalik dahil pakinggan niyo sa Job pa rin, ganito ating mababasa. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Kita nyo, yun ikang bumababa sa Sheol, yun po Sheol terminong Ebreo. Sa atin po ang kahulugan nun, libingan. So kung ganon, ang bumabalik po pala mga masasamang espiritu. Oo, para iligaw ang pagkakilala ng tao. Dahil po kung mismong yung patay ang babalik, di sana nung namatay si Ninoy, bumalik siya, sinabi niya kung sino talaga pumatay sa kanya. Hindi na, biro niyo milyon-milyon na nagastos ng gobyerno para lang yun. Ganon din naman po yung sinasabi niyo na pagbabalik ng tao sa kanilang bahay, hindi po totoong babalik yun. Sabi ng Biblia yun Kasi di ba nakalagay nga, ay namamahinga na yon. Sabi nga ni Rizal, morir es descansar. O pag namatay, nagpapahinga. Meron ba naman nagpapahinga, bumabalik pa, din papagod uli yun. Lalo na kung 40 kilometro yung pinanggalingan niya. O meron ng Amerikano nakipaglaban sa Vietnam, dito sa atin inilibing taga Wisconsin po yun. Biro mo layo nung lalakbay niya, papahinga. Kaya po, hindi po totoo yun. Biblically speaking, yung patay, hindi na bumabalik sa kanyang bahay. Ngayon, kailan po siya pupunta sa langit? Pagkatapos po ng judgment, meron hong mangyayaring something that is wonderful or marvelous. Ang sabi po rito sa 15 ng unang Korinto, ganito ating mababasa sa 51 patuloy hanggang 55. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Meron po palang tinatawag na sounding of the trumpet, at dun sa kahuli-hulihang sound of the trumpet, yun ay kang mga patay mabubuhay. Yun hong nabuhay na yon, anong susunod na step na mangyayari ron? Doon po naman sa unang Tesalonica 4 at 16.
Ganito naman po nakasulat doon. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Tingnan niyo po, pagka dumating na pala yung resurrection from the dead, yung mga pagkabuhay sa mga patay, yun kang nangamatay kay Kristo, unang-una yun ang mabubuhay na mag-uli. Opo. Pag nabuhay na sila, anong mangyayari? Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun, doon lang po tayo akit sa langit, no? Pagka dumating si Kristo, yung mga nabuhay na mabubuti, bubuhay niya maguli. Tapos yun naman hundadat na niyang mga buhay na mabubuti, na natitirang mabuti, aalis pagsasamahan niya yung buhay at saka yung binuhay niya maguli sa mga patay, sasalubong tayo sa Panginoon sa hangin. Sa ganito, in this manner, shall we be with the Lord for eternity. Sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya, yun ho ang sinasabi sa Biblia. Wala hong sinasabi na pagkamatay mo hindi diretso ka na sa langit. Ay, ang mangyayari ho ron, bawat mamatay diretso sa langit, bawat araw may hukom ng hukuman Diyos araw-araw. Yun hong paghuhukom, minsan lang yun Lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo. 2 Korinto 5:10, ganito po nakasulat. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tayong lahat, mahahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ilang beses yun mangyayari, yung paghuhukom, ilan? 17:31 po ng gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Isa lang po yun, yung final judgment. After that judgment, then you will know kung saan ka mapupunta. Yun po ang mangyayari doon. Magandang gabi po, Brother Ed. Magandang gabi po. Kasi dito sa Apokalipsis 13, 16, 17, sabi nyo nangyayari na ito maging dito sa Pilipinas. Ang gusto kong malaman saan lugar dito sa Pilipinas kasi parang buying and selling to para sa marketplace nangyayari. Hindi. Sa buong bansa nangyayari yan. Sa buong bansa, actually sa buong mundo nangyayari yan na hindi ka makakabili at hindi ka makapagbibili malibang merong kang tanda ng hayop. Di ba yun ang sinasabi niya sa Apokalipsis 13? Sabi niyo nung nakaraan, tinanong ko na to maging dito sa Pilipinas. Oo. Kaya gusto ko malaman kung anong sistema, kasi nangyayari sabi niyo. Baka ako kung saan nangyayari dito para mabigyan ng warning. Ganito yun, bibigyan kita ng isang halimbawa. Ayokong tumukoy ng specific, Kasi baka tayo perwisyuhin ng iba no? Pero nag-umiingi nga tayo, pero merong mga bagay na bibigay ko sa halimbawa. Kagaya halimbawa, sino ang nagbibigay sa tao sa Pilipinas ng karapatan para mag-export? Hindi ka pwedeng maglabas ng kalakal mo sa bansa kung hindi ka dadaan sa proper channel of authorities. Tama o hindi? Tama ha. Hindi ka rin naman pwedeng mag-import yung gagaling sa ibang bansa, bibilin mo, kung wala kang proper channel of authorities na dadaanan. Tama? Tama. Ngayon, doon sa mga authorities na yon, sila ang kinakasangkapan noong Antikristo para makapamayani siya sa ekonomiya ng mga bansa. Hindi lang isang bansa ang pinaghaharian niya. Babasa ako sandali, kapatid. Sa Nahum 3:4. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot, na panguna ng pang-iengkanto, na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot, at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iengkanto. Merong binabanggit dito sa hula ni Nahum na patutot, pero minaganda. Kumbaga, hindi basta patutot ito, hindi basta prostitute ito. Ito'y isang prostitute o patutot na minaganda. Kung tignan mo maganda, you will not suspect na siya ay patutot. Minaganda nga Pero ang gawain nito, nagbibili siya ng mga bansa at ng mga bayan sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot. Sino ito? Puntahan natin doon sa 17 ng Apokalipsis, versikulo 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot,
at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan, meron sinasabi sa Apokalipsis na patutot, na sa kanya nang galing lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Yan ang babaeng nakita ni San Juan. Tapos sabi niya, nung makita niya, nanggilalasi ka ako. Basa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Nagano siya, napagitla siya. Makita niya yung babae na yun na patutot na lasing pa pala yun. At ang ikinalasing hindi drugs, mga dugo ng mga banal. Siya ang responsible sa lahat ng nangamatay na banal na alagad ng Diyos nitong panahong Kristyanismo, yung patutot na yon. Nang gilalas ako, ang sabi ngayon nung anghel kay Juan, bakit ka? At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Hindi ba yung hayop, yun yung sinasabi sa 13:16 ng Apokalipsis, ano? Yung hayop na yun, pag wala kang tanda nun, hindi ka makakapagbenta at hindi ka rin naman makakabili, no? Ngayon, itong hayop na ito, para makilala mo, may nakasakay pala rito. Babaeng patutot. Doon nakasakay yung babaeng patutot doon sa hayop na binabanggit sa 13:16-18 na Apokalipsis. Sino itong babaeng patutot na ito? Na minagandang patutot. Nakakabenta siya ng bansa. Biro mo kung magbenta siya bansa-bansa. Tingnan mo. Sino ito? At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayun. Yung palang babaeng patutot na yon is a great city. Isang siyudad, isang bayang malaki that ruleth upon the kings of the earth. Naghahari siya sa mga hari sa lupa. Pati hari, sakop niya. Mas mataas pa sa hari ang posisyon niya, no? Mag-isip ka kung ano ngayon yun. Di ba, makikita mo na, no? Meron talagang dito sa lupa, meron mataas sa hari. Pati hari, pag pumunta sa kanya, lumuluhod umaamin. Ayun. Yun ngayon ang may kapangyarihan. Hindi lang sa ekonomiya, kundi sa buhay espiritual ng mga tao, niluloko niya ang mga tao. Pati ekonomiya hawak niya. Kaya pag walang go signal, yung otoridad niya, hindi ka makaka-import, hindi ka makakapag-export. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, dadaan ka doon. At yun, may mga impluensya yun nung hayop at nung patutot. Ang nakakauna rin sa mga bentahan, yung mga malalaking magnates, yung mga banana magnates, yung mga coconut magnates, yung mga rice magnates, ang nakakauna dyan, yung may impluensya nung hayop at saka nung patutot. Itong linggo lang napanood ko yung isang programa ng Katoliko ata. May sinabi doon tungkol sa Mateo 6, talata 7, yung paulit-ulit na panalangin. Yung katulad ng ama namin nga yung sinabi kanina, nagtanong sa inyo kanina. Ang inaano ko rito, sabi yung tagapagsalita ko nila sa programang yon na hindi daw paulit-ulit ang panalangin nila dahil ang itunuring na paulit-ulit ang nananalangin ng paulit-ulit yung mga hintil daw ho. Sila nga yung hintil. Ang sinabi naman niya, ang hintil daw pagano, yung hindi naniniwala kay Kristo. Sila daw naniniwala kay Kristo. Sa kasamaan palad, ang napaniwalaan yung Kristo, hindi yung tunay na Kristo ng Biblia. Dahil kung naniniwala kayo kay Kristo, hindi nga kayo mag-uulit-ulit. Ulit-ulit nga panalangin nyo Bapo Mariamit mo kayong grasya, Ginoong Diyos at tsukay ko nung sobrang babae noon niya pananimbukan ng atyar mo Jesus. Santa Maria, Indon Diyos, panalangin mo kayo makasalanan ngayon nung oras ng kamatayan may amin. Bapo Mariamit mo kayong grasya, Ginoong Diyos at tsukay ko nung sobrang babae noon niya pananimbukan. Bapo Mariamit. Hindi pa ba paulit-ulit yun? Ano pang puri mo sabihan kanito? Pilit-ulit mo na pakiramdaman. 6:7 ng Mateo. Saka Ecclesiastes 5, doon sa kabila. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Alam na naman ng ama yung sasabihin mo bago mo pa hingin Ito kakailangan ulitin.
Sabi, huwag kang papaulit-ulit. Hindi pa ba kayo ulit-ulit na, Aba, Ginoong, Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. Sasagot mo, ibigay mo sa amin ang kakanin sa araw. Ama namin, di ba ulit-ulit yun? Kasi po ang sinabi niyo, ang dinescribe na nag-uulit-ulit daw, yung mga hintil daw. Tama, yun nga, yung pag-uulit-ulit mo, hintil ka nga. Sila daw nga, naniniwala sila kay Kristo. Ano ba yung Kristo na paniwalaan nyo? Kahoy eh. Hindi naman yun yung Kristo ng Biblia eh. Kung naniniwala ka nga kay Kristo, hindi ka nga mag-uulit-ulit ng panalangin eh. Pakinggan mo sa Ecclesiastes. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. At huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Huwag magmadali. Bawal pa yung nagmamadali eh. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Kapampanganin mo nga. Eya ka magbugasok, kingkaya kang asbuk. At eya sa magmalagwa, ingkaya kang puso, agungkas king nanumang bagay kingarapan na ning Diyos. Ulingin Diyos at yubanwa. At ika at yukakim babo ning labwad. Inyapin, ditakan mo sa dingke kang amano. Masakit pa rin intindihan ta. Ditakan mo yung amano mo. Ikaw pikarakal mo eh. Isipan mo 50 lahat ng beses mo piulit-ulit. Bala mo kukulitan mo yung Diyos kanito. Bala mo naman makaintindihin Diyos. May papan sinabi. Balo na Puta kayo piulit-ulit may pa. Saka mo sabihang ikapahintil ka niya. Dapat mo yung patutong hintil ka. Huling ka maniwala kang Kristo. Huling nung maniwala ka, may ulit-ulitan. Salamat din siya. Magandang gabi po, sir. Ang katanungan ko po ay ganito lang, simple lang po. Yun bang kinukondena ni Kristo noon na Paraseo at saka Eskriba, yung aral nila at saka yung dinala ng Kastila dito na maraming namatay na tao. Pareho. At saka yung simbang itinuturo. Pareho. Isa pa po, para po kasi maliwanag. Alam mo kasi, bibigyan kita ng halimbawa, no? Yung mga Eskribas at Pariseo, nagpapalapad sila ng pilakterya ng kanilang damit, ano? Gusto nilang pinagpupugayan sila, inaaminan, yun ang nasa Lucas 9. Ganun din yung dinala rito ng Kastila, Diba? Pareho sila. Tapos, yung ugali na pagpapaimbabaw na sa harap ng tao, medyo banal, pagtalikod ng tao, bawal mag-asawa, pero nangangasawa. Diba? Kaya yung pari sa magalang, 5 anak Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Kaya, yun, pareho sila ng mga Eskribas at Pariseo. Pangalawa pong tanong, sir. Ang sabi niyo po, umanib kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At ang puno niyo nun, si Mr. Perez. Kasi po, kahit di niyo natatanong, parati po akong nanonood sa inyo sa Channel 29. Ngayon po, ang nakasulat po sa Biblia, di ba, pinersecute yung mga iglesia ng Diyos noon, tapos ginupa ang templo. Ito ba yan? Sino po ang nagdoktrina kay Mr. Perez? Siyempre, mga apostol. Ibig po sabihin nun, continuous pa rin yun. Hindi not necessarily. Kasi, gito 15-20 ng Roma. 21 na. Roma po. Kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nangakapakinig ay mga katatalastas. Hula yan sa Biblia, no? Kapampanganin mo nga. Dapat antimoing makasulat, akit dadetang enadisan ning balita dikilkeya, at ding emyakaramdam at talastas da. Ayun. Keti Pilipinas, wala namang mira sa apostol Pero inga balumi aral da ring apostol. Kasi sinabi na ni Mula, antimo yung makasulat ako lang, alang San Pablo, makakakita sila na hindi dinatnan ng balita tungkol sa kanya. Ibig sabihin, hindi dinatnan ng balita, walang personal na nagbalita. Tapos, at silang hindi nakapakinig, walang personal na taong pinakinggan, pero makakatalastas. Yun ang nangyari kay kapatid na Perez. Isa pa po. Sige.
Kasi po, ang sabi dun sa, nagbabasa rin po ako ng Bible dati, kaso mula nung narinig ko sa inyo, maraming maling salin. No, medyo tinigilan ko po dahil yung binabasa ko may Jehovah. Ano ho? Ngayon, sabi po doon sa Apocalypse, sabi niya, pagdating ni Kristo, lahat ng mata makikita siya. Pati yung patay ho ba, makikita siya doon. Di mo ba yung earth bilog? Kung ang araw sisinag dito, yung doon madilim sa kabila. Tama yan. Paano po siya makikita yung sa Amerika? Makikita ba siya kung, for example, earth bilog na ganito? Bababa po siya ng ganon. Paano po yung sa kabila? Walang problema ron. 25:32 ng Mateo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Abang pangalan niya. At king arapan, mitipon lading hanggang bansa. At pikalilwa na lang si kakatao, antimoing pastul, kakalilwano ding tupa karing kambing. Kaya makikita siya lahat, titipunin lahat eh. Kaya sabi sa pasyon, at sa balye ni Hosapat, ang anghel ay magtatawag, at hihipan ang pakaka, na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Mibangon kong mga mate, pasilapid ko keninan, king matas api hukuman, ning sinakop kasalanan, ingaring nakalimutan ko lang. Akit di nga, tipunan dalaking metong alugal eh. Maniwala ka, pwede nung tipon ng Diyos kay metong alugal? Opo. Kasi nung halimbawa, mabilog yapin, teka kita sumangi, may akit. Pa mo akit, tipunan nung andeng hanggang tao, kay metong alugal. Kasi po, kung ganito, may isa kasing pastor na dynamic, no? Hindi tinatablan ng bala sa hallelujah, praise the Lord. Ano ho? Binarel, hallelujah, praise the Lord. Namatay kinabukasan yung bumar. Napapanood ko rin po kasi yun eh. Kung may isang tao na sa tapat niya, binarel siya, patay. Ngayon, nagising yung mga, tinatablan pala ng bala si pastor. Sabi. At nagising sila sa katotohanan, umanib sila sa dating daan, may kasalanan ubang mortal yung pumatay dun sa pastor. Siguro hindi. 19:27 ng Lucas. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, ay patayin ninyo sila sa harapan ko. Ulitin mo nga, ano pa naman pagbabasa? Hindi po, ay po kasi na. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Okay? Maraming salamat po. Gabi po. Dagad po. Tatanong ko lang po yung yung sinabi nyo kanina, posible po sa Diyos yung magsinungaling. Ano? Yung imposible po sa Diyos yung magsinungaling. Oo. Nakasulat sa Biblia. May nabasa po kasi ko ito. Sige. Ang Genesis 3 verse 17. Genesis 3 verse 3 17. verse 17. Basahin natin. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Hindi, 2 verse 17. 2 verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Iba po sa King James Version eh. Ano sabi? Ang sago, for in the day that you eaten thereof, you shall surely die. You're? Surely die.
you'll surely die. Oo. Tama. Oo. Walang pagsalang mamamatay ka. Oo. O namatay naman talaga si Adan nung kumain siya, di ba? Hindi ho, pagkakain niya, hindi agad siya namatay. Ah, ganun ba? Eto kapatid, pakinggan mo ha. Ay. For on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Kailan siya mamamatay? On that day. Di ba? That to Day eat. naman eh. Day, ano? You shall surely die on the day that you shall eat of it. Eh ano ibig sabihin ng Diyos doon? Pakinggan mo ha. Genesis 5. Pakibasa kapatid sa 4. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. Namatay siya eh. Namatay. 930 years nang mamatay siya, no? Ngayon, ano ibig sabihin? Eto, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Para sa Diyos, ang isang araw, katulad ng 1,000 taon. Umabot ba ng 1,000 taon si Adan? Hindi, 930 years lang, patay. O, di natsupad yung sinabi ng Diyos, on the day that you eat of it, thou shalt surely die. Diba? Sabi po kasi na sabi po ng demonyo yung sa Genesis 3 verse 5. Ang sabi ng demonyo Kinausap niya muna si Eva eh. Tinanong niya si Eva, sabi ba ng Diyos, wag niyo kayong kakain ng mga bunga. Sabi ni Eva, hindi sa lahat ng mga bunga makakakain kami. Pero dun sa bunga, nung pagkakilala ng mabuti at masama, sinabi ng Diyos, huwag kaming kakain. Ni huwag naming hihipuin. Baka kami mamatay. Eh, sumagot naman yung ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pagkatalastas ng Diyos na sa araw na kumain kayo niyon, madidilat kapwa ang inyong mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Pero hindi agad sila namatay. Hindi naman sinabi ng Diyos, sana, kasi hinahanap mo ganito eh. Sana ang sabi ng Diyos, pag kumain ka noon, patay ka na agad. Hindi sana, ganon. Hindi eh. Sa araw na kumain ka, yun mamamatay ka. Halimbawa, sinabi ko sa'yo, mamamatay ka ng Lunes. Alas 9 ng Lunes, umaga, hindi ka pa namamatay. Alas 10 na, buhay ka pa rin. Alas 9 ng gabi, buhay ka pa rin. Lunes pa rin kasi yun eh. Kung dumaabot na ng alas 12, patay kang bata ka. Natupad yung sinabi ko sa'yo, namatay ka ng Lunes. Sige, diba? okay na po yan, okay na. Diba? Okay na. Sige, okay na. Maraming salamat sa'yo. Yung pangalawa pong tanong, sabi ni Kristo, di ba pinili ko kayong 12 pero isa sa inyo ay Diablo. Sino po yung Diablo? Si Judas. Ay, hindi po. Hindi po, mali. Bakit? Sabi po sa Matthew 16:23. 16? Mateo 16, 23. Basahin natin. Kay Pedro sinabi yan, di ba? Kay Pedro. Basahin natin. Tatapwat, lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ganito kasi yun, Sabi ni Pedro, Panginoon, sana wag kang maghirap. Sana wag ka nilang mapatay. Sabi niya. Kasi sabi ni Kristo, papatayin siya, pahihirapan siya. Sana wag, Panginoon. Lumingon si Kristo kay Pedro. Sinabi, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Si Pedro pinagsasabihan nun. Hindi naman pala Diablo, Satanas naman ang sabi kay Pedro. Hindi po ba isa yun? Hindi po isa. Hindi isa yun. Satanas at Pedro, hindi isa yun. Magkaiba yun. Yung demonyo, yung Diablo, saka yung Satanas, magkakaibang tawag yan na pwedeng iukol sa iba-ibang bagay. Yung demonyo, pwedeng iukol yun sa tao.
Yung Diablo pwedeng iukol sa tao. Yung Satanas pwedeng iukol din sa tao. Pero magkakaibang kategorya yon. Si Satanas, yun ang kapitan ng mga demonyo eh. Yun ang, kumbaga lahat ng ang mga kapitan pulis. Ayun. Di ba po pinuno ang si mga Lucifer? kapitan pulis. Pero hindi lahat ng pulis kapitan, may kapitan na kabo. Ayun. Kumbaga ang kabo yung mga demonyo. Siguro sarhento yung Diablo, general yung si Satanas, ganun yun. Di ba po yung pinakamataas si Lucifer? Ano? Yung pinakamataas si Lucifer? Yung pinuno nila si Lucifer? Siya lang nga si Satanas, si Lucifer. Si Lucifer. Pero iba-iba po. Beelzebub din, ang tawag sa kanya, Beelzebub din. Siya ang pinaka-prinsipe ng mga demonyo. O, tamo, pagka-prinsipe ng mga demonyo, maraming demonyo, may prinsipe lang. Prinsipe. Pero Satanas din po yung tinawag niyang Satanas. Oo. Diablo din po yun, di ba? Sige, thank you. Kaya lang, may kanya-kanyang kaukulan tuwing gagamitin. Sige. Tuwing gagamitin. Hindi mo maipipirmi sa isa. Thank you. Okay, maraming salamat din. Magandang gabi po, Ayan Brother po. Eli, at sa lahat. Ang katanungan po ay ganito, brother. Sa lumang tipan po ba, o tsaka sa bagong tipan, may propeta na ginamit ang Diyos na hindi Hudyo? Propeta na ginamit ng Diyos na hindi Na hindi Hudyo. Israel po. Apo. Hindi Israel. Ganito Na yun. hindi Israel. May propeta kasi na hindi Israelite. Judas. 14 o 16? At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch Na na ikapito sa bilang mula kay Adam. Si Enoch, propeta eh. Pero hindi Israelita yon. 7 from Adam. Ang Israelita nang galing pa kay Abraham. Si Abraham nanganak si Isaac. Si Isaac ipinanganak si Jacob. Si Jacob nanganak ng 12 angkan. Yung Jacob na yon, yun ang naging Israel. 32 ng Genesis. Kaya ang lahing Israel nag-umpisa kay Jacob. Wala pa si Jacob, may propeta na ang Diyos, si Enoch. Kaya merong hindi Israelitang propeta. Ang pangalaw po, Brother Eli, ang sakit po ba, yun po ba ang bunga ng kasalanan na ginagawa ng tao? Hindi lahat. Yung bata, nagkakasakit, wala namang kasalanan. Diba? Kasi, pakinggan mo ha, 5:13. Maaaring ang sakit ay bunga ng kasalanan. Pero hindi lahat ng sakit ay kasalanan. Tingnan mo itong sakit na ito ha, hindi kasalanan. Papakita ko sa iyo ng sakit. Yung ulcer. Hindi dahil sa kasalanan ni nagka-ulcer ito. Basahin natin. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo lagi nagkakasakit eh. Sikmura pa eh. Alam mo, may hinala ka ba kung bakit sikmura ang sakit niya? Madalas malipasan ng gutom si Timoteo. Walang pera eh. Diba? At tinan mo ha, Pilipos. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat. At totoong siya'y namanglaw. Sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Namanglaw siya, nabalitaan nyo kasi may sakit siya eh. Si Epaprodito. Ba't siya nagkasakit? Tuloy. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ano naging dahil? Ba't malapit na? Sabihin Sapagkat, grabe, no? Nagkasakit siyang malapit na sa kamatayan. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan. Dahil sa pagpapagal kay Kristo, sobra pagod ni Epaprodito. Kontik na namatay. Sa sobrang pagod kay Kristo. Kasalanan ba yun? Sabi ni Kristo, ang mamatay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maiingatan yun. Sabi niya. Kaya, if you die for the sake of the gospel and for the sake of Christ, you will die. Di ba? May posibilidad mamatay ka dahil sa pagmamalasakit kay Kristo at sa Ebanghelyo. Si Esteban namatay dahil kay Kristo. Si Pablo namatay dahil kay Kristo. Si Pedro namatay dahil kay Kristo.
Si Juan Bautista ay namatay dahil kay Kristo. Kaya napakaraming namatay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil kay Kristo. Nagkasakit dahil kay Kristo rin. O, kasalanan ba yon? Si Almeida lang naman may sabi nun eh. Hindi Biblia. Kasi po yung mga ibang born again, hindi uminom ng mga gamot. Kasi sabi po nila, ang bunga ng kasalanan ay ang sakit. Dahil kahit anong sakit, yun ang dahil sa kasalanan. Ito kahit wala kang kasalanan, natabi ka sa isang may sipon, magkakasipon ka rin. Natabi ka lang, ha? O halimbawa, ikaw ay isang social worker, nagtatrabaho ka sa Tala Leprosarium. Kasalanan ba yung mahalin mo yung mga may lepra, yung may mga ketong? O, katatrabaho rin pagkaraan 10 taon, may leper na rin siya. Kasalanan niya ba yun? Bunga ng pagmamahal sa kapwa, yung sakit na yun. Hindi lahat ng sakit may kasalanan na. Ang sakit galing sa kasalanan, bunga ng kasalanan, no. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, kapatid. Yung katanungan ko po, ito po. Sige, huli na lang, kapatid. Ang tanong ko po ay ganito. Halimbawa po, ang isang tao na mananampalataya sa Diyos, sumasamba sa Diyos, subalit hindi siya sumasamba kay Kristo, siya po ba'y maliligtas? Hindi ka pwedeng maligtas nang hindi mo sasambahin si Kristo. Kasi utos ng Diyos, sambahin mo si Kristo. Inubliga po ba ang tao na sumamba kay Kristo? Oo, hindi pwedeng maligtas ka hindi mo sasambahin. Kasi ganito ang Diyos eh. Siya ang highest sovereign power sa universe eh. Kung kinikilala mo siya, susundin mo yung sinasabi niya. Ang sabi niya, sambahin ninyo ang aking anak. Pag hindi ka sumamba, tarantado ka. Di ba? Saan po nakasulat yun? Pwede pong 1:6, pakinggan mo. Hebreo 1:6. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nung dalhin niya yung kanyang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Kaya mo, pati anghel sasamba kay Kristo. Ikaw, tao ka lang, ayaw ka sumamba. Tanong, sinamba ba siya ng mga apostol? Basa, 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristong Panginoon sa inyong mga puso. Kita mo, pagsamba pa, buong puso. Sa puso pa sasambahin si Kristo eh. Utos yun, sambahin si Kristo. Ayaw mo sumamba? Hindi ka wala po akong sinasabi. Ang ano ko po dyan. Ibig ko lang sabihin, pag ayaw mo sumamba kay Kristo, hindi ka maliligtas dahil utos ng Diyos, sambahin si Kristo. Ang ano ko po, hindi ko po sinabi na hindi ako sumasamba. Ibig ko, ang tanong lang po, kung hindi sasamba, kung sakali, hindi ba maliligtas? Oo, naintindihan ko yun, kapatid. Alam ko yun, kaya nga sinasagot naman kita dun sa tanong mo. Hindi ko naman ipinipresume na ikaw yun eh. Kundi, kasi alam ko ganito. Meron kasing naniniwala sa Diyos, ayaw sumamba kay Kristo. Alam ko yun eh. Di ba? Yung Aryans, nung araw, yung 6th century Aryans, hindi sila sumasamba kay Kristo dahil sabi nila si Kristo raw tao lang. Ang mga Buddhist hindi sumasamba kay Kristo. Kaya masasabi kong matapang na matapang, kung kumikilala ka sa Diyos, dapat kang sumamba kay Kristo. Dahil ang Diyos ang nag-utos na sambahin si Kristo. Diba? Ang isa pa pong tanong, doon naman po sa, kasi ito pong sabi ng mga Iglesia ni Cristo, ay yung Mateo 16:18 po, na ang nagtayo daw po mismong si Kristo. Kasi ang sabi po doon, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ay, sino ba nagsasalita ron? Si Kristo daw po. Mali. Basahin natin. 16:13. 18, sabi mo, no? Opo. Tataas lang natin ng kapiraso. Sa 13 tayo mag-umpisa. Basa. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?
At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus ngayon. At sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, Mapalad ka, Simon Barjonas. Bakit? Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sabi, si Kristo ikaw may nagsabi, kaya si Kristo nagtayo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nakalimutan na nilang itaas ng konti. Maliwanag sinabi ni Kristo Ang may pahayag nun sa kanya, hindi ang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Mapalad ka, Simon Barjonas, hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Kaya yung pahayag na yon, galing sa Ama yon. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. Sino yung ko? Ang aking iglesia. Sino yung ko? At sino yung aking? Kanino yung aking? Basahin mo natin. 12:49 ni Juan. Basa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Hindi naman pala siya may salita Hindi ako nagsasalita na mula sa akin sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, siya nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang sasalitain ko. Nung sabihin ni Kristo, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino may-ari ng salita? Yung Ama. Kanino iglesia? Iglesia ng Diyos, Hindi pag-aari ni Kristong mag-isa yun. Anong katunayan? May patotoo ba tayo sa Biblia na ang Diyos talaga ang nagtayo ng iglesia, hindi si Kristo? Kasangkapan lang siya. Instrumento siya, pero ang Diyos talaga nagtayo. 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapwat, ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino nagtayo? Lahat ng bahay may nagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Meron pa bang aagaw doon? Ni si Kristo hindi niya inaagaw yun Siya may sabi, ang nagtayo ng lahat ng bagay, ang Diyos. Yung Ama ang tinuturo niya, ang kredito nasa Ama. Ganito lang kasi yan gumagawa ng MRT, no? EEI, ang gumagawa, Engineering Equipment Incorporated. Yun ang may kontrata, EEI, halimbawa. Nung matayo, ang LRT ito'y itinayo ni Presidente Fidel V. Ramos. Humawak ba ng pako si Ramos doon? Hindi Ang nagtayo ron yung mga taong walang pangalan. Nung matayo, ang nagtayo, EEI at saka si Ramos. Pero hindi sila kasali ron. Ang kredito kasi nasa kanila, sila mastermind. Di ba? Ang mastermind ng pagtatayo ng iglesia, ang Diyos. Dahil ang iglesia ay sa Diyos. Yan ang dapat maintindihan. Kaya mali ang paliwanag ng iglesia. Ang katunayan po, hindi rin po ako naniniwala doon na si Kristo mismo ang nagtayo. Di salamat naman sa iyo, kapatid. Kasi po, ang madalas po kami nagtatalo sa mga bagay niya ganyan, sabi ko po, hindi naman talaga si Kristo yan kundi ang Diyos Ama mismo. Ang Diyos ang may kagagawa. Kasi, tinan mo sa hula pa lang, hindi pa lumilitaw si Kristo sa katawan tao, hindi pa siya pinanganganak. Hinuhulaan pa lang, meron na ng ganito nakasulat. 18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid gaya mo, Moises. Anong gagawin ng Diyos doon sa propeta? At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat
ng aking iuutos sa kanya. Oh, sabi ng Diyos, yung propetang palilitawin kong kagaya mo, Moises, ilalagay ko yung salita ko sa bibig niya. Yung propeta na yun, ang kanyang sasalitain, yung salita ng Diyos, inilagay ng Diyos sa bibig niya. Sinong propeta yon? Gawa 3:22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Sino yon? At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. O sino yung propetang isusugo ng Diyos, lalagyan niya ng salita niya sa bibig? Si Kristo. Kaya nung magsalita si Kristo, sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang amang nagsugo, siyang nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yun. Kaya ang Ama may-ari na iglesia, hindi si Kristo. Ang sabi po ng nung inanuhan ko po, pare, hindi po ako doon membro. Kung baga sa katulad din po ng pangyayari, nakikinig lang po ako sa kanila. Salamat naman sa iyo, kapatid. Opo. Ang sinasaliksik ko lang po yung katotohanan eh. Ang ano po kasi, sabi nila, saan mo nabasa o narinig yung mga, yung, hindi mismo si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Sabi ko, ang sabi ko po narinig ko ito sa isang, sa buong pagkakala ko, isang tunay na mangangaral na ang lahat ng binabasihan niya ay Biblia po. Sabi niya, sino po siya? Sabi ko, manood kayo minsan ng yung channel 29 po, yung ang dating daan. Sabi niya, si Soriano. Sabi ko po. Tapos sabi niya, si Soriano, di naman lumalaban ng yan sa Sabi ko, bakit ayaw nyo? Gusto nyo, debatihin nyo para mapatunayan nyo na tama yung sa inyo. Hindi ako lumalaban? Sabi po. Na-ospital nga ako sa paglaban sa kanila, O di, pagtanong mo sa Guagua, nagdiskusyon kami sa Bacolor, after 3 days, naka-ospital ako sa Mercy Clinic, sa linggo ko ron. Sabi nila sa Bacolor, natalo raw nila ako. Pagkaraan ng 3 araw, binugbog ako ng 5 diakono. Galit na galit sa akin, dahil nabulgar sila. Sabi ko, talo na pala ako. Ba't binugbog nyo pa ako? O, di ba? At bakit talo ko? Yung mga miyembro nyo lumipat sa amin, talo pala ako. Tinan mo. Kaya yun, sasabihin hindi lumalaban, di totoo yun. Ngayon, ayoko nang lumaban sa Plaza Miranda. Kaya sabi ko, ngayon, gusto nyo lumaban? TV, ako magbabayad. Sige, kahit mayaman kayo, ako magbabayad. Matuloy lang, ako magbabayad. 3 oras, ako magbabayad. Sasabihin hindi ako lumalaban, duwag daw. Di totoo yun, di ako duwag. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Ako po ay matagal na pong nagsusuri sa inyong palatuntunan ng dating daan. Salamat naman, kapatid. At saka, sa pagsusuri ko po, marami po akong natutunan sa inyo. Saka bukod sa pagsusuri kong yon, nagsusuri rin po ako sa ibang samaan katulad ng Iglesia ni Cristo at saka born again po. Katunayan po ngayon, hanggang sa ngayon po nag-aano pa rin po ako sa dalawang ito. Ngayon po, ang tanong ko po dito, dito po kasi sa born again, sabi nila, maniwala ka lang kay Kristo o manampalataya ay ligtas na po. Ito po ba ay tama na po, sapat na po ba itong batayan o pang tayo ay maligtas? Walang nakasulat sa Biblia, manampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Ang nakasulat sa Biblia, 16:31 lang gawa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Iba yung ligtas sa maliligtas. Magkaiba yun. Yung isa past tense, yung isa future. Magkaiba yun. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Yung paniwala ng born again na manampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. Kaya mali, wala sa Biblia yung salita na yun. Manampalataya ka at maliligtas ka. At walang lang. Hindi manampalataya ka lang, ligtas na. Wala nun, walang lang sa Biblia. Ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. You will undergo the process of salvation. Maliligtas. May dadaanan kang proseso. Mananampalataya ka lang, tama na, ganun lang. Mananatili ka na lang sa ganun. Hindi, may kasunod pa yon. May kasunod, makapal ang Biblia
Unang step, mananampalataya ka. Susunod, hanggang doon na lang ba o may kasunod pa? Pakinggan mo kung ano ang kasunod. Sumampalataya ka na. Ano ang kasunod? 1:29 ng Filipos. Pakinggan nyo. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pinagkaloob sa inyo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nananampalataya ka nga, wala ka naman pagtitiis, maliligtas ka ba? Gis 36 ng Ebreo, pakinggan mo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Nangangailangan kayo ng pagtitiis upang kung magawa niyo ang kalooban ng Diyos, tumanggap kayo ng pangako. Hanggang kailan ka magtitiis? Gis, pakinggan mo. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O sino maliligtas? Yung magtitiis hanggang wakas. Kaya hindi mananampalataya ka lang, tapa na. May pananampalataya nga, wala ka naman pagtitiis, maliligtas ka ba nun? Kaya may dagdag pa yon. Kumbaga sa grade 1 ganito, tuturuan ka, when you sing, you begin with do, re, mi, do, re, mi. Pag grade 1 ka, do, re, mi, do, re, mi. Pag hasang-hasa ka na, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, a deer, a female deer, re, a drop of golden sun. Nakita mo na? Diba? Pataas ng pataas. Ikaw naman pala, do. Ang ibig sabihin, manampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. Do, ti. Tapos na. Wala kang mabubuong kanta nun. Ibig po sabihin... Alam mo, mabubuo mong kanta nun, hot, 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 hot. Isa nota mo pito yun Pito yung note. Ganon kailangan. Siyempre, pag nag-uumpisa ka mag-aral, grade 1 ka pa lang, hindi ka naman tuturuan ng 2x plus 3y is equal to 4k plus 9. Hindi ka naman tuturuan ganon Ang turo lang sa'yo pag grade 1, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Ayon. Yun ang tuturo sa'yo. Tama yon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Pag grade 1 ka. O, diba? Sa umpisa, yun ang umpisa, mananampalataya ka Pero may kasunod yun. Ang katunayan, may kasunod, 13:13 ng unang Korinto. Pakinggan mo. Tatapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito. Alin yun? Ang pananampalataya. Tama, unang-una yon. Tapos, ang pag-asa. Tapos, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun ang nakalimutan ng born again. Basta sa kanila, manampalataya ka, ligtas ka na. Mali yun. Salamat po sa katanungan ko. Magandang gabi po, Brother Eli. At sa Magandang gabi po. Kay Brother Joseph po. Ang tanong ko po, tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya di ba may nababasa ko na ang langit at ang lupa ay mayayanig, ang mga bituin ay mauhulog. Ang tanong ko, ano bang ibig sabihin ng mga bituin na mauhulog? Ito ba literal o spiritual? Hindi ko alam kung anong talata tinatanong mo, kapatid. Kung nasa Apokalipsis. Apokalipsis ko ata. Basahin natin muna. Ito po ang sinasabi dito po sa 8 at 10 ng Apokalipsis. At humihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagiliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig, sapagkat mapait ang tubig. Yan ba yung sinasabi mo, kapatid? Opo. Ito ba yung... Meron pang isa no? Papabasa ko. Opo.
Meron pa isa. Ito naman po sabi sa Apokalipsis din na yung ikatlong bahagi nasa 12, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi sa 12 at ang talata po ay 4. At kinalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ng kanyang anak pagkapanganak niya. Hindi ba yan sinasabi mo, Yung kapatid? yung una pong inano ni Brad Willie. Yung unang talata po, Brother Yung Eli. po ba'y literal o spiritual po? Symbolical yan, kapatid. Symbolical po. Imposible kasi yung bituin nahulog sa lupa. Kasi pag nahulog sa lupa, bituin, mawawasak ang lupa, wala lang lupa. Kasi mas malaki yung bituin sa lupa, di ba? Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. At sa lahat ng mga nasa studio. Ang katanungan ko po ay tungkol sa pagbabautismo po. Yan po bang pagpabautismo sa pamamaraang Katoliko ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Mali po kasi yun Ang bautismo sa Katoliko pagbubuho saka sprinkling, ano? Sa Biblia, hindi po ganun Sa Biblia, inilulubog sa tubig. Kaya nga, baptism it literally means to dip. Parang immersion. Yun po. Kaya nga mismo doon sa diksyonaryo ng Katoliko, sa kanilang religious dictionary, nakasulat, baptism properly and literally means immersion. Miski sa pasyon po, sa pasyon nakasulat din. Ang pagbibinyag ni Juan doon sa ilog ng Jordan, isisisid na minsan ng buong katawan parang pinaliguan. Si Kristo nung bautismuhan po, nilubog sa tubig. Pakinggan niyo po sa King James Version sa 3:16 of the book of Matthew. English, Atilus. Ito po, 3:16 of the book of Matthew, ito po ang nakasulat. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Ayon. He went up straightway out of the water, meaning na ano siya, natakpan siya ng tubig, kaya he went straightway up out of the water. Inilubog po siya sa tubig si Kristo. At yun pong modo ng pagbabautismo na yon, yun po ang rekomendado niya sa kanyang mga alagad na Kristiyano. Pakinggan nyo sa 10 ng Marcos. 10 at 36, kapatid na Luz. 39 yata. 39. At sinabi sa kanila, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Yan po yan. Kaya ang bautismo talagang sa Katoliko, mali yung ginagawa nilang bautismo. Wala pong batayan sa Biblia yun. So, paano, Brother Eli, anong po ba ang angkop na edad para ang tao ay bautismuhan? Aba, pagka sumasampalataya po ang tao, meron na po kaisipang maayos, yun po ang angkop na edad ng bautismo. Alam niyo sa Biblia, meron sinasabi sa Biblia ang age of adolescence na kung tawagin sa pagkakatranslate sa Tagalog sa katamtamang gulang. Nakasulat po ron. Pakinggan niyo po sa unang Korinto. Yan po'y nasa 7:36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki, ng unang Korinto 7:36. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. At kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mag-asawa sila. Meron po katamtamang gulang na ang isang tao pwede nang mag-asawa, hindi ba? Kaya meron gulang na ang tao pwedeng makatanggap na ng aral. Baka ang babautismohan mo bata, 3 taon, 5 taon, abay wala pa kong katamtamang gulang yun para sumampalataya at sumunod. Mali po yung ginagawa ng Katoliko, pagkapanganak, binobautismohan na agad. Sa 5:13 po ng Ebreo, pakinggan niyo po. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas
ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Ayun, walang malay po yung sanggol eh. Yun ang binobotismo ng mga pare eh. Mali po yun, mali. At lalo lang kamali-mali ay siningil pa. Kapatid, pinagbayad pa eh. Bawal ng Diyos yun sa Biblia. Sa 10 ng Mateo, pakinggan nyo sa 7. At samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Ayan, yung aral po eh, dapat walang bayad yun eh. Eh, ginawa ng parang Katoliko, may bayad na binyag, may bayad pa kumpil, may bayad pa kasal, pati nga patay, pinagbabayad pa rin eh. Yan po ang masama dyan. Isa pa po, Brother Eli. Sige po. Nabanggit po doon sa Bagong Tipan na ang Diyos ay hindi tumatahan sa kamay ng Templong ginawa ng kamay ng tao. Opo. Pero nabanggit din po sa nasabing aklat na si Panginoon Diyos ay tumitira doon ayon kay Kristo. Noong pong makita niya mga maraming nagtitinda sa labas ng templo, kanya pong tinumba ang mga paninda ron at sinabihan niya ang mga tao na ito'y tahanan ng aking Ama. Nabanggit po niya yon. Ano po ang ibig niya, ang tanong niyo po nung kapatid? Ang katanungan po ay hindi po ba't hindi siya tumitira sa templong ginawa ng kamay ng tao? Tandaan niyo kapatid, sa Biblia wala pong dalawang totoo na magkasalungat. Ang katotohanan po laging magkasuwato. They are in harmony with each other. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na bakit ikanyo ginagawang yungib ng tulisan ang tahanan ng aking Ama? Kasi paniniwala po ng mga Hudyo yun na yung kanilang templo na yon ay tahanan ng Diyos o bahay ng Diyos. Ngayon, pinakikita ng Kristo ron ang kawalan nila ng katwiran at kawalan nilang galang. In spite of the fact na naniniwala silang yun ay bahay ng Diyos, ginagawa nilang buro di komersyo. Hindi ba? Nilalapastangan nila mismo yung kanilang paniniwala na yun daw ay bahay ng Diyos. Pero ipinaliwanag po ni Santiago yan o ni Pablo yan na ang Diyos talagang hindi tumatahan dyan, kapatid. Kung tinatawag man yan bahay ng Diyos, kasi yun po ang katawagan nung araw na hindi pa nangangaral si Kristo. Ang tawag po nung araw doon, bahay ng Diyos. Pero nung mangaral na si Kristo at mga apostol, kanya pong itinuwid yung maling pagkakilala ng iba na ang Diyos ay tumatahan doon. Hindi po eh. Alam nyo, sa Matandang Tipan, ang tumatahan yung kaluwalhatian lang ng Diyos, hindi naman mismo yung Diyos eh. Yun ang nababasa sa Biblia. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Sa iglesia ni Manalo, tumatahan daw doon yung Espiritu ng Diyos eh. Sabi nga po nila, doon daw sa mga modern house of worship. Napakita niyo yun. Mali yung aral ng iglesia ni Manalo na yan. Kaya hindi lalaban ng diskusyon si Bulacan eh. Lagay natin sa TV screen natin, yung pasugo. At ang masaklap pa, Brother Eli, yung sinasabing tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, ginagawang killing field, sabi ni Brad Marcos. Ba't may sabi pa ni Brad Marcos? Ayaw niya madimanda. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells. Like the modern house of worship pictured above. Ayan ang sinasabi niya. Yung Espiritu daw ng Diyos tumatahan daw dyan. Malaking kasinungalingan niyang aral na yan. Alam niyo, ang sabi sa unang Korinto, pakinggan niyo sa 3. Yan po'y nasa 3:16 ng unang Korinto. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ayon. Ang iglesia o yung samahang Kristiyano, templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos tumatahan sa kanila pero hindi sa bato at kahoy at simento, hindi. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.